Hello guys, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for water sign. Take note guys, for water sign to, hindi ito personal reading, so general yon. Cancer, Scorpio, Pisces. Baala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Pwede magkapalit-palit ang roles, depende sa nangyayari sa'yo. Anyway, para magpabook ng personal reading, pwede kang magpunta dun sa aking TikTok shop para i-check kung may available pang bracelet na may kasamang personal reading. Okay, so this is for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Kunin natin yung main energy mo. Water sign. You do have here keep an open mind, and you do have here chemistry. Kukunin ko na rin yung energy ng person na kakonect mo. For water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, you do have your past life, relationship, and very soon. Bottom of the deck is the pay attention to the red flags. Okay, so sa nakikita natin, might be with a keep an open mind, meron tayong nakikitang tatlong person dito. So might be may choices ka, no? Pagdating sa love. By the way, this is love reading. And pwedeng meron kang mga ideas or sign. Maybe I can see your spirit guide na nakapaligid sa'yo. And like malinaw na malinaw yung mga sign na ipinapakita sa'yo kung sino dapat dito sa dalawang ito ang pipiliin mo. But yeah, it's like this is your soulmate, siya yung para sa'yo, etc. Nararamdaman mo yan eh. But yung iba, lalo na with the chemistry, this is twin flame connection. So, yeah, that is yin and yang. There's a strong magnetic attraction and connection sa inyong dalawa. Ang daming mystery, no? Ang daming pagkakapareho, ang daming similarities. And talagang yung universe parang binabalik ka ng binabalik sa taong to. Pero some of you hindi mo pinapansin yung mga sign na yon. And oo, nararamdaman mo may something, pero ini-ignore mo, or maybe you're not facing the truth or reality dito sa iyong emotion or sa connection ninyo. With the very soon, I feel like napakalinaw na sa'yo na itong person na to para sa'yo talaga to. Pero, and someone in the past. Malinaw na sa'yo na itong person na to is a soulmate, is maybe a twin flame, pero yung iba sa inyo, medyo lumalabas ito na third party or may love affair, other love na involved. Yan. So, yeah, some of you hindi mo ma-express ang iyong emotion kung gaano mo kagusto itong person na to, because the healing family issues here. So, some of you may family issues, third party situation, pamilyado. Ayan. So, mahirap para sa'yo. And, lalo na kung ikaw itong may anak or may kakonect na may anak na. So, because of children, because of child or this particular child, pero alam mo sa sarili mo kung gaano mo kagusto itong taong to. Itong person na ito, I feel like nakapag-decide na siya kung anong gusto niya. Pero, malalaman natin sa mga susunod na messages. I feel like importante sa'yo yung family, yung home, yung emotions ng mga tao na naandoon.
Especially yung children. So, yung ano mararamdaman noon ng children na yan. Yung child na yan. So, importante sa'yo yun. And, because of that, nilalagyan mo ng security or as much as possible boundaries, or hindi mo pinapansin yung mga sign, or maybe hindi mo ino-open yung sarili mo dito sa taong ito. So anyway, let's get more messages for water sign. You do have here, lagi kong tinitignan ang picture mo, lagi kita naaalala, and may nagdidikta sa akin, walang magawa. Bottom of the deck, gusto ko sanang kausapin ka, pero hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo. So, especially kung nasa side mo yung connection, other connection, especially nasa iyo nga yung choices, ano? You really do like this person. Pati yung outward, appearance niya, itsura niya, gusto mo siya physically, appearance niya, personality ng taong ito, gusto mo lahat sa kanya, impression mo sa kanya, kung ano siya as a person, even yung career niya, yung work niya, yung pundasyon niya, pwedeng yung mga kapatid niya, mga pamilya niya, you like everything about this person. Wala ka nakikitang hindi makakapagpasaya sa'yo. But also, at the same time, you see a lot of drama. You see a lot of dahilan para i-secure yung emotions mo and para i-let go ang person na ito. And I feel like lagi mo naaalala talaga tong taong ito. Hindi lang dahil sa lagi mo siyang tinitignan, pero kaya mo siya tinitignan kasi naaalala mo siya. Okay? And may nagdidikta sa akin, walang magawa. So, some of you, pwedeng alam ng person mo, yung isang person pa, nakakonect mo, yung connection ninyo, and pwedeng may nagiging dahilan or may nagsasabi sa'yo na, wag mo na siyang isipin or what, or wag mo siyang kontakin or what. So, pwedeng may nagdidikta sa'yo. Pero kung wala naman, this could be you na dinidiktahan mo ang sarili mo na hindi, ayoko, bawal, etc. So, take only what resonates. A judgment is here. This is you. Pwedeng gising ka sa connection ninyo, sa spiritual na connection na meron sa inyo. Nakakita ko ng clarity pagdating sa'yo. Sa person na ito, messages para sa kanya, hirap na ako. The world. Sana aminin mo na. So, at the bottom of the deck, Temperance. So, nakikita natin yung paghihintay ng taong ito, Temperance, that is Sagittarius energy. So, talagang naghihintay siya sa'yo. Hirap na siya kasi may pagkakalayo sa inyo na pwedeng ino-open niya or willing siyang i-open ang sarili niya sa'yo. Lahat, insecurities, kwento ng buhay niya, itong person, pwedeng siya nga yung nakapagpa-clear sa'yo kung anong meron sa connection ninyo. Diba? And this person is pwedeng sinasabi niya sa'yo or literal na, or pwedeng nasa isip niya lang itong word na ito, sana aminin mo na. Kasi pwedeng alam naman niya, ramdam naman niya na mahal mo siya, na gusto mo siya. Pero hindi mo maamin. No? Pwedeng ito person na ito, nag-focus siya sa career. Or gusto niya mag-focus na lang muna sa career. Kasi, ang hirap parang, ang dami pa niyang tinitiis na gustong sabihin. Parang marami pa siyang gustong sabihin. Anyway, let's get more messages for you. Water sign.
toxic na masyado. Evil eye. But you know, na itong evil eye na to, ipakita siya ng ganyan. Kasi dito sa, this is actually a card na ginawa ko. And may mga cards dito na may reversals. Addict sa'yo. Okay. You do have your Justice card. That is Libra energy. Tinatago ko pa din ang mga alaala natin. And huwag ka lang niya sasaktan. Okay. May mga messages dito. If ever you are in a relationship, in another connection, kung ikaw ay nasa isang connection, ang dami ko nakikitang itim eh. I feel like it's may nakukuha tayo ditong galit, inggit, pagseselos. And also, this connection is masyadong toxic. Toxic na masyado, and that is your connection with the other person. And with the addict sa'yo, maybe, you know, yung addict sa'yo, it is showing to me as drugs or another sign of toxicity. Another sign na parang nakakasira ng mentalidad mo yung with regards to home, nakakita tayo ng home. So I feel like pwedeng attracted ka sa person na isang kakonect mo with regards sa sexual connection. So pwede may sexual connection ka with the other person, yung isa pang kakonect mo. And at the bottom of the deck, you do have here, ikaw ang gusto ng puso ko kahit na. At yung kahit na dito ay pinatutungkulan na yung other person, no? Kahit na nandito itong isang person na ito. Okay? Kahit na nandito siya. And this is you. Ikaw to na sinasabi mo, kahit na iba kasama ko ngayon, kahit siya yung kasama ko ngayon, ikaw ang gusto ng puso ko. This is you na sinisigaw mo na sa sarili mo or sa puso mo. Alam mo sa sarili mo eh. Diba? Kaya lang may nagdidikta sa'yo. Kaya lang may nagiging dahilan and rason kung bakit kailangan mo ipikit ang mata mo dito sa connection mo sa person na ito kahit na malinaw na sa iyo yung mga sign. And this person, the Justice card, excuse me, this is talking about truthfulness, you know, yung katotohanan. So, gusto ng person talaga nito na magsabi ka ng totoo. Sabihin mo yung totoo. Diba? About your emotions. Kahit yung emotional lang eh. Kasi, pwedeng itong person na to nasasaktan talaga siya eh. And, may mga bagay siyang tinatago or sinisave sa cellphone niya. I can see ang mga alaala na may kinalaman sa'yo. Messages mo. Huwag ka lang niya sasaktan. Yun yung pinaka message. Anyway, nakukuha ko yung energy ng person na ito, nasasaktan talaga siya. Masyadong mabigat yung feeling. And also at the same time, willing siyang ipakita or ibigay lahat sa'yo na may kinalaman sa sarili niya.
This could be a person in the past. And you do have here, galit ako. So, I want to clarify this. What's with the galit ako? You do have here, dadating ako, wait lang, pag okay na ako. I feel like itong person na to is may times or pwedeng nito lang na pwede may mga nalaman or hindi siya nagustuhan with regards sa pwede may kinalaman sa connection mo with the other person. So, pagdating doon, pwedeng nagagalit siya. And, pwedeng may dahilan kung bakit may pause or pahinga dito sa person na ito. Like, regarding sa pag-express ng emotions or ng express ng sarili niya sa'yo. Pwede may mga nalaman siya regarding dito sa connection mo sa iba. Or, pwede may mga sinabi ka sa kanya regarding dito sa connection mo dito sa person na ito, or yung other person na ito, o yung isang kakonek mo pa, pwedeng may binanggit sa kanya or sinabi sa kanya, and that is causing a lot of hatred, inis, galit dito sa person na ito. Tapos, itong person na ito, pwedeng marami siyang tanong, no? Marami siyang tanong sa'yo, or marami siyang gustong itanong sa'yo. Anyway, ano yung outcome ng connection or ng ayan, connection na ito? Anong outcome? You do have here the Empress, Temperance, career muna. With regards to your person, hindi ka na sana bumalik, okay na ako eh. Hindi pa pala nung bumalik ka. You do have here the Star, hope, wish, faith, purpose, spiritual, and you do have your insecurities. Clarify itong insecurities. Feeling ko mahal mo pa ako. And the Hanged Man. So, actually, dito sa connection na ito ay nakikita natin na nagkakaroon ng separation in the near future. Ngayon, hanggang ngayon pa lang nagkakaroon na ng separation. And in the future, nandun pa rin yung separation. There could be silence or disconnection sa inyong dalawa in the future. And although the Empress, this is and I can see the sign of Venus. This is you na mas nagfo-focus ka muna sa sarili mo. You're loving yourself and with the Temperance, pero at the same time, nandun yung paghihintay mo sa future kung may chance ba sa inyong dalawa. Especially the Hanged Man, parehong energy nyo to eh. Naghihintayan. Ang tanong, bakit like with the Temperance, naghihintay ka din pero you have a choice or you are the one na kailangan gumawa ng action or ng choice, but maybe hindi ka makagawa ng choice hindi ka makapili, so you're choosing yourself, diba? Pinipili mo sa yung kung ano na lang muna ang ibinibigay ni Lord or ng panahon, ng universe sa akin, ito na lang muna, and you are focusing on your career and the future. Okay? Etong person na ito, I feel like dun sa paglayo mo na yon, although naghihintay siya, part of your person
Hindi ka na sana bumalik, and that is the idea of your person, or yung nasa isip ba niya, na sana wag ka na bumalik. Wag ka na bumalik kung um, kung sasaktan mo lang ako, you know, wag ka na bumalik kung may mga insecurities ka pa, kasi pwedeng ito yung yung iba sa inyo, hindi lahat, pero yung iba sa inyo, ito yung nakikita niya na dahilan kung bakit hindi mo mai-open yung emotions or yung feelings mo sa kanya, kasi feeling niya na insecure ka. And kung magkakabalik ko pa yung utak niya, yung may kita mo yung arrow dito, pa iba-iba ng direction. And halimbawa, ito yung direction niya papunta sa kaliwa, ikaw papunta sa kanan. So, kung hindi pa rin naman kayo magkakasundo at hindi lang rin naman matutuloy or magkakaroon ng reconciliation o ng union sa inyo, wag ka na lang munang bumalik. Kasi, gusto niyang maging okay. Gusto niya munang maging okay. Kahit wala ka. Or, with the star, gusto niya mag-focus sa goals niya muna. Kasi gusto niya sana ng something sa inyo. Pero kung hindi lang rin naman magtutuloy-tuloy, wag ka na muna. Parang alam mo yan, wag ka na muna bumalik. Kasi, alam niyang siya lang yung masasaktan or masakit Pero nandun pa rin yung alam niya sa sarili niyang mahal mo siya. Ramdam niya yon kahit di mo sabihin sa kanya. Okay, so thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.